Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 7, verses 31 to 35, and I read it for you. To what then will I compare the people of this generation, and what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. We played the flute for you, and you did not dance. We wailed, and you did not weep. For John the Baptist has come eating no bread and drink no wine, and you say, he has a demon. And the Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Nevertheless, wisdom is vindicated by all her children. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Ang mga plano mo ba ay sa tingin mo magpapabuti sa iyong buhay? O ang mga ito ba ay magpapasagana sa mga talento at biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? O sa kabilang banda, kung titingnan mo, ang mga plano mo ba, ang mga gusto mo bang mangyari ay baka maligaw ka ng landas, mapariwara ka sa buhay. Inisip mo ba ng mabuti kung ano ang sasapitin mo? Pinagplanuhan mo ba? Pinagdasalan mo ba ang mga ito? Sa buhay po natin, kailangan huwag po tayong padalos-dalos sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong taliwas sa kung ano ang inilalapag ng Diyos ang ginagawa ng mga tao sa kanyang panahon. Ayon sa ating binasang Ebanghelyo, we played the flute for you and you did not dance. We wailed and you did not weep. Hindi tumutugma, nagiging taliwas sa iginagalaw o sa ekspresyon o sa pagresponde ng mga tao kung ano ang ibinibigay sa kanila. Nariyan ding ang mga alagad ni Juan Bautista ay hindi kumakain. Sinabihan na sila inaalian ng demonyo. Samantalang nariyan naman ang anak ng tao, si Jesus, kasama ng kanyang mga alagad na kumakain at umiinom at pinagsabihan silang mga matatakaw. Ano ba talaga? Ipagdasal po natin sa Diyos kung ano man ang ating gustong mangyari sa ating buhay upang magtugma ang ating mga puso sa Kanyang kagustuhan sa ating buhay. Huwag po nating ismulin ang pag-upo, pananahimik, pagninilay at pagdarasal, sapagkat sa ating pananahimik, doon mangungusap sa atin ang Diyos. At kapag Siya ay nangungusap na, pakinggan po natin ng maigi kung ano ang Kanyang plano para sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, buksan po ninyo ang aming mga puso upang malaman namin kung ano ang iyong nais sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.